Okay. Good evening everyone. Masama po ang pakiramdam ko kanina pa. Dahil pag mainit pong ganito, yung asthma ko sumusumpong, acidic, pero I claim it in Jesus' name. Despite all of this, talagang mananagumpay ako. Ibig sabihin, talagang ganyan ng Kristiyano pag may nararamdaman ka, i-declare mo talaga kung sino ka. I am healed. Okay? Healed po ako. I am whole. At matatanggal itong sakit na ito. Naniniwala ako. Okay? So, ganun po talaga ako pag mainit. So, kita niyo po, ang Panginoon na nagsusustain sa akin. He is my health. Jesus is my health. Okay, napapanahon po yan sapagkat ang ating pong topic ngayon, hindi lang po isang verse o dalawang verse. Tayo po ay mag-aaral ng isang buong chapter. Ito po yung Isaiah chapter 53. Alam po ba ninyo, kung hindi niyo pa po alam, in case, si Prophet Isaiah, kinukonsider po siyang ikalimang ebanghelisador. Ikalimang ebanghelisador. Ano bang ebanghelisador? Matthew, Mark, Luke, and John. Mga gospel writers, they consider him, Isaiah, as the fifth gospel writer. Consider lang naman, hindi naman siya kasali talaga dun sa apat na nasa bagong tipan. Okay. Why siya kinonsider? Because ang kanyang mga isinulat na mga hula sa Panginoong Jesucristo ay tunay nga naman pong grabe. Grabe ang epekto hanggang sa ngayon. Nandito po yung claim ko pag may sakit ako, sabihin ko sa inyo mamaya. Malamang alam niyo na Isaiah chapter 53. Okay. Whole chapter. Nakalagay dun sa papel pagka pinapabasa ko sa mga students ko. Whole of it. Whole of it. Basahin lahat. Whole of it. Ako. O, ito na. Isaiah chapter 53. Start tayo sa verse 1. Salin po ito ng New Living Translation. One of my favorite salin. Ito pong New Living Translation ang ginagamit ko kapag ako ay nangangaral at may mga students ako na medyo hindi ganon lalim ang unawa sa King James o sa New King James o sa NASB. No, I usually give them this NLT, New Living Translation. Okay. Maganda pong salin dito, promise. Isaiah 53, whole of it. Okay? So, verse 1, sabi dito, who has believed our message? To whom has the Lord revealed His powerful arm? My servant grew up in the Lord's presence like a tender green shoot. That's it. Like a root in dry ground. Para pala siyang ugat sa isang tuyong. Imagine mo, ugat. Isa siyang ugat sa isang tuyong lupa. Wow. Susunod, there was nothing beautiful or majestic about His appearance. Controversial po itong verse nito. Sabi, there was nothing beautiful or majestic. I believe, hahaba tayo ng konti rito. There was nothing beautiful or majestic about His appearance, nothing to attract us to Him. He was despised and rejected, a man of sorrows. May kantang Hillsong na ganyan, man of sorrows. A man of sorrows, acquainted with deepest grief. We turn our backs on Him and look the other way. He was despised and we did not care. Makinig po kayong mabuti. Kasi nakalagay po rito, like a root in dry ground. Mabigat po yan. Like a root, ugat. Ugat siya pero nasa tuyong lupa. Parang mahirap po yata yun. So tuyong tuyo, no? Parang walang anything na na-produce or something parang parang walang pag-asa. Yun yung sinasabi. Kaya tignan nyo sumunod, there was nothing beautiful or majestic about His appearance. Kaya yung iba, kasi wala nga raw majestic. Maganda sa NLT kaya itong kinuha ko Kasi binigyan din dito, tignan nyo there was nothing beautiful or majestic about His appearance. Bakit nasabi po ito? Yung iba nag-conclude, pangit si Jesus. Nung nabuhay si Jesus, pangit. Ako naniniwala po ako, isa po siyang ordinaryong Hudyo. Kapareho ng mukha yung mga disipulos niya. Pero I believe hindi siya pangit. Kasi, okay,
Yung mga Hudyo po ngayon, makinig po mabuti, importante po ito. Yung mga Hudyo ngayon din sa, anong tawag dyan? Israel. Hindi na po yan mga puro. Ito po ay may mga lahi na, like German. Yung isang kaibigan ng kapatid ko sa Amerika, ano po siya, Jewish German siya, pero Kristiyano. Naging Christian na po siya. Sabi niya, siya rin nagsasabi mismo na bibihira na yung, actually wala na, puro may lahi daw sila eh. Siya nagsasabi, yung kaibigan ng sister ko. So, talagang wala na pong may buo. Wala na pong buong Hudyo. Lahat po may lahi na, yung mga nandyan sa Israel. So, ngayon, ano bang itsura ng purong Hudyo? Siyempre, tatanungin natin yan. Kasi di ba si Jesus meron siyang prophecy tungkol sa Jerusalem na nung AD 70, mawawasak ito eh. Kukubkubin ka dahil ang Diyos anak ay bumisita sa iyo. Ngunit, hindi mo siya pinansin. Dinedma mo siya. Yan. Kaya ganun na nangyari. Yung sinabi ni Jesus, nagkatotoo, kinubkub ng mga Romans, sinira nila yung pinagmamalaki nilang Herod's Temple. Tandaan nyo, ang Herod's Temple, ito yung templong dinatna ng Panginoong Hesukristo. Amen. So, sinira ang Jerusalem, lahat ng mga purong Hudyo dyan, nawatak-watak na sa iba't ibang part ng mundo. Kasi nagtakbuhan sila, natakot eh. Ano po? So, sa loob ng almost 2,000 years, bago mag-1948, wala pong nation ang Israel. Wala silang bansa. So, kung saan-saan silang iba't ibang parte ng daigdig nakikitira. Yun po yun. So, nakapag-asawa sila, kaya nagkalahi-lahi na po. Wala na pong puro. Ngayon, kung tatanungin niyo ko, ano bang itsura ng purong Hudyo bago yung AD 70? Well, tumingin ka sa mga taga-Saudi Arabia, taga-Iran, taga-Iraq. That's it. Yan ang mga lahi din ni Abraham ang mga yan na puro. So, pag nakita ka na isang Saudi Arabian na pure, probably ganyan ang mukha ni Jesus. Pero walang binabanggit ng Bible dito na ugly siya. Ang sabi lang po dito, makinig po mabuti. There was nothing beautiful or majestic about his appearance, nothing to attract us to him. He was despised and rejected, a man of sorrows. Tignan nyo ha, a man of sorrows. Bakit siya tinawag na man of sorrows? Kasi ito po yung time na si Jesus, hinuhulaan ni Prophet Isaiah. Dito, yung paghihirap niya. Yung binugbog siya. Naparang niya ba yung The Passion of the Christ? Yun lang po yun. Yung pinahagupit siya ni Pontius Pilate. Talagang hindi mo siya marirecognize si Jesus. Kaya ganun ang sinabi dito. Okay. Yun po yun. Pero hindi siya pangit. Isa lang po siyang ordinaryong Hudyo. Ganun ang itsura niya. Pero hindi siya pangit. Don't say that. A man of sorrows. Siguro kasi kung ordinaryong Hudyo lang siya, hindi siya katulad nila Caiphas, hindi siya katulad nila Pilato na, syempre, kumbaga dito sa Pilipinas, halimbawa, mga ordinaryong tao, tapos yung iba, politiko, iba, artista. Iba, syempre, yung artista ang papansinin. Siya hindi, nakipamayan lang siya sa mga ordinaryo. Ganun lang po yun. Hindi siya hari. Di ba? Kaya nga nagtataka sila, paano magiging hari ang isang karpintero? Di ba? Anak ng karpintero, anak ni Maria. Sabi pa nga sa kanya, ba't matalino itong batang ito? Di ba? Anak lang siya ng isang karpintero. Ang mga kapatid niya, nandito rin sa atin, kilala natin. Yung mga tipong ganyan, di ba? Pero hindi po siya pangit. Pero nung pinapahirapan siya, natural, hindi mo siya marirecognize para siyang living jelly ace. Alam, nakita ka ng jelly ace, ganun pong itsura niya, kulay pula. Pulang-pula, hindi mo marirecognize. A man of sorrows, acquainted with deepest grief. Ayun, nakanapo rito. Acquainted with deepest grief. Ayun siya, nung pinapahirapan si Jesus. Hindi po, hindi intention ni Isaiah, niniwala ako, at ng ibang scholars, tulad ko rin, naniniwala. Hindi intention ni Isaiah na ibigay ang physical appearance si Jesus. Wala nakaalam niyan. Hindi kumbaga hindi mahalaga yun eh. Yung binanggit ni Isaiah dito, yung gawain niya bilang Mesias. Yung tutuparin niyang gawain bilang Mesias. Yun ang binigyan din dito ni Prophet Isaiah. I hope naintindihan na po ninyo. Thank you, Jesus. Okay. A man of sorrows, acquainted with deepest grief. We turn our backs on Him. Yun na. Di ba? Yung lahat ng mga disipulos nag-turn back sa Kanya. Especially si Peter na pinakamamahal niya.
Di ba? 3 beses siyang dininay. Oh, we turn our backs on Him and look the other way. He was despised and we did not. Yeah, that's it. Ito yung prophecy nung gabing pinapahirapan ng Panginoong Hesukristo. Tignan nyo ha. Yan, tama-tama may karamdaman ako ngayon. May something. Kaya ito yung claim ko. Tignan nyo po. Bisa tayo sa verse 4. Yet it was our weaknesses He carried. It was our sorrows that weigh Him down. O, tignan niya, may kinalaman talaga ito dun sa gawain niya bilang Mesias. Wala itong kinalaman sa physical appearance ng Panginoon. Naniniwala ko sa Jesus, kapareho ng mukha ng mga Saudi Arabian. Ganun po yun. At ang standard height during that time ng isang Middle Eastern man, 5'5" sa lalaki. Sa babae, 5'2" hanggang 5'4". Yes, yan po. So, yet it was our weaknesses He carried. Tingnan nyo. It was our sorrows that weigh Him down. And we thought His troubles were a punishment from God. Bakit sinabing troubles dito? Sapagkat trouble nga naman yung pinapalo ka, pinahirapan ka, pinagpintungan ka ng korontinig. That's a big trouble. And we thought His troubles were a punishment from God. A punishment for His own sins. But, ito na. Claim ko to kanina. Ito yung claim ko. But, tingnan nyo ha. But, He was beaten so we could be whole. But He was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. Kaya ako magaling na ako. Despite kasi ganito ang pakiramdam ko eh. He was whipped. Ayan, no? Hindi ba gawain ng Mesiyas ang binabanggit dito? Hindi naman yung physical appearance niya eh. Oo, yung itsura niya, hindi binabanggit. Ang binabanggit dito, nagkaganon ang itsura niya, binugbog kasi siya, kaya hindi siya ma-recognize. Kaya, pag nakita mo nga naman, kawawa. He was whipped. Whip mo. So, we could be healed. So, ang kinina po natin, by His stripes we are healed. All of us, like sheep, yan na. All of us, like sheep, have strayed away. We have left God's paths to follow our own. Nangyayari po yan ngayon. Mga tao ayaw makinig sa salita ng Diyos. Gagawin namin ang anumang gusto namin. Dead ma sila sa Word of God. Okay, bahala sila. Yet the Lord laid on Him the sins of us all. Yes, gawaing messianic. Messianic prophecy ito. Tandaan nyo, messianic prophecy. It means messianic work. Work of the Messiah pong binabanggit dito. Ito pong Isaiah, sinulat po ito, I think, kung hindi ako nagkakamali, 500 years or 600 years bago ipanganak si Jesus. Pero nakahula na, ganyan kagaling ang Word of God. Mangyayari at mangyayari. Kaya yung mga nagsasabi, hindi darating ang Antikristo. Wala naman yung Antikristo nga. Darating po yan. Magtagal man, hindi man natin abutan, darating pa rin. Darating pa rin, di ba? Okay. Tuloy natin to. He was oppressed and treated harshly. Yan, tingnan nyo, gawaing messianic to eh. He was oppressed and treated harshly, yet He never said a word. Tahimik siya eh. He was led like a lamb to the slaughter. Alam niyo po ba ang tupa? Pag sinasaktan mo ang tupa, sinisipa mo ang tupa, umiiyak lang. Umiiyak lang po yan. Pinapatay mo na yan, umiiyak lang. Kinakatay mo na, umiiyak lang. Si Jesus, I believe, umiiyak lang siya. Habang, siyempre para sa atin yun di ba? Ganyan niya ako kamahal. That's how Jesus loves me very much. And you, and all of us. Di ba? Maganda yan. He was led like a lamb to the slaughter. And as a sheep is silent before the shearers. Ito yung sinasabi ko kanina. Shearers mean yung kakatay. No? So, yeah. Silent lang po siya. Hindi siya ginagawa ng pananakit, ganyan. Kung ano ginawa sa kanya. Yung mga napapanood natin sa pelikula, kulang pa po yun. Hindi naman natin nakita nangyari sa kanya, mas malala. Alam niyo po ba, sa ibang bahagi ng Psalms, ang sabi doon, halos naka-expose na ang aking buto. Sabi niya, my bones are already exposed. Teka, if I'm not mistaken, Psalm 133. Oo, kung hindi ako nagkakamali, I'm not saying there, but almost there.
May lesson kami dati niyan. Naiyak talaga yung mga kasamaan ko sa Bible study. Habang pang Holy Week kasi yun eh. Habang dala niya yung cross, di ba, yung beam, na-expose na pala yung mga buto niya, halos makita na. Sa iya sinasabi. Tapos yung mga aso, dinidilaan yung mga, nandun. Ganun daw po nangyari doon, sabi ng mga Bible scholars. He did not open his mouth. Tahimik lang si Jesus, no? Unjustly condemned. Correct. Itong tama dito talaga, lahat sa lahat. Unjustly condemned. Bakit ka mo? Kaninyo, gabi siya hinuli. Diba? Walang nagtatrial ng gabi sa Israel, pero siya, gabi hinuli. Alam niya yon, sabi niya, ito ang oras ninyo. Oras ng kadiliman. Kanya. Nasa templo ako maghapon, magdamag, hindi niyo, maghapon, buong araw nandun ako, hindi niyo ako hinuhuli. Ngayon, huhuliin niyo ako gabi. This is your hour. Kanya sa mga tao, di ba? That's a very powerful statement from the Lord. Doon sa mga taong gumawa sa kanya nito. Unjustly condemned. He was led away. No one cared that he died without descendants, that his life was cut short in midstream. Kasi 33 years old lang si Lord. Pero lahat po yan talaga. Kasi hanggang doon lang po yung gawain ng Messiah, no? Jesus. But he was struck down for the rebellion of my people. Ayan na. He had done no wrong. Rebellion of my people. Ang buong mundo ay rebelde. The whole world is rebelde. Rebel ang buong mundo. Sa totoo lang po. Sabi ng Biblia, for the rebellion of my people. Lahat ng tao sa mundo rebelde, kaya kailangan maligtas yan. Pag hindi siya dumating, yari na. Wala tayong kaligtasan. He had done no wrong. Hindi ko na binabanggit yung mga verses kasi whole of it, buto, no? He had done no wrong and had never deceived anyone. Of course, Jesus Christ is the truth. But he was buried like a criminal. He was put in a rich man's grave. Okay, paliwanag ko. Yung nilagay siya sa grave ng mayaman. Prophecy po yun. Kasi bilang hari, hindi siya pwedeng ilagay sa grave. Alam niyo po ba yung mga kinocrucify? Yung mga pinapako sa cross? Pagkatapos nilang tanggalin sa cross, tinatapon na lang mga bangkay nila. Pero si Jesus, hindi po. Kinuha ni Nicodemo yung bangkay niya at pinahiram ni Joseph of Arimathea yung kanyang magarang libingan. Hiram lang naman. Kasi after 3 days, babangon ng Lord eh. Di ba? So, hiniram lang. Parang yung mga cremate nga, hinihiram lang yung taol. Medyo luog nga rin punerarya. Parang ganun. Teka lang po Sa totoo lang po, I'm not feeling good, pero I'm not feeling well. But sa Word of God po talaga, ako po ay lumalakas. See? Di ba? Sa salita ng Diyos, lumalakas ako. Okay? Kaya huwag niyo pansinin kahit anong karamdaman na yan. Matatanggal yan. Inalis na ni Lord yan. Ito nga, by His stripes we are healed. Tuloy lang natin ang pag-aaral natin. Saan na po ba tayo? Ayun, yung rich man's grave. Si ano po yun nagpahiram? Si Joseph of Arimathea. Joseph of Arimathea, isa rin niyang Pariseo. Pinihiram niya yung kanyang he was put in rich man's grave, yung libingan niya. Pero empty na yan after 3 days. Nabuhay ang Lord. Okay? But it was the Lord's good plan to crush him. Yun! See? Lahat ng ito plano eh. Plano ng Lord, yung God the Father. But it was the Lord's good plan to crush him and cause him grief. Cause him grief nung siya ay pinapahirapan, di ba? Yet when his life is made an offering for sin, he will have many descendants. Ayan. Paano siya nagkaroon ng descendants? Nagkaanak ba si Jesus? Hindi. Sino ang descendants niya? Ikaw, ako, tayong lahat ng mga born again. Tayo mga Kristiyano. Kaya tignan mo, tayo ang ira-rapture niya. Kasi descendants niya tayo eh. Hindi ba? Tayo mga born again. Kaya tignan mo, kahit pag na-rapture na po tayo, hindi na po tayo maghiwa-hiwala. Ayaw niya tayong alisin sa kanya eh. Magse-second coming siya, kasama rin tayo. Magre-reign siya sa Jerusalem o sa buong mundo, kasama rin tayo. 'Di ba? In fact, i-judge natin yung mga angels, i-judge natin yung mga tao during that time, no? Tayo yun eh.
At higit sa lahat, kasama niya tayo for all eternity. That's our Lord Jesus. Ganyan niya tayo kamahal. Okay. He will enjoy a long life. Ibig sabihin, ito na po yun. Pagkatapos niyan, He will enjoy a long life. Ibig sabihin with us, His believers. Eternal life po yan. Hindi lang long life yan. Pero ibig sabihin, eternal life. Said the Lord's good plan, and the Lord's good plan will prosper in His hands when He sees all that is accomplished by His anguish. He will be satisfied, and because of His experience, my righteous servant will make it possible for many to be counted righteous. Ayan. Paano? Many will be counted righteous kung maniniwala sila sa gospel. Yun ang patakaran din eh. Maniniwala ka ba sa gospel? Papaliwanag mo yung gospel, kaya gagamitin po tayo ngayon mga Kristyano para pag may nakarinig, maniniwala sila doon sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus. Diba? For many to be counted righteous, for He will bear all their sin. Pag naniwala, pag naniwala ka na kay Jesus, lahat ng kasalanan mo, past, present, future, pinatawad na. Okay? Forgiven ka, forgiven much. Kaya hindi nawawala ang salvation. Huwag kayo maniniwala doon sa sa turo ng from the pit of hell yon. Hindi turo ng Diyos yon. Sa Diablo po yon. Hindi nawawala ang kaligtasan. Forever po tayong saved. E di magkakasala na tayo? No. The more na alam mong ligtas ka, the more na iiwas ka sa kasalanan. Kasi meron tayong power to say no to sin. Wow. I love it. I will give him the honors of a victorious soldier because he exposed himself to death. He was counted among the rebels. Ayan, tama nga naman. Sino ba yung rebels? Si Demas at si Hestas. Ginitna pa si Lord eh. Parang siya pang pasimuno eh, no? Ba, tignan mo rin yung sa Kalbaryo. Nakagitna pa si Jesus. Parang si Jesus pang pasimuno. Di ba? Ganun yan. Counted as rebels nga eh. Pero ang totoo, Savior siya. Nangyari yun dahil niligtas tayo. He bore the sins of many and interceded for rebels. Wow. So, kasi yung katabi niya naligtas si Demas. Si Hestas napahamak. Walang pangalan sa Bible ng mga yan tradition lang yun. Pero para mas madali. O yan. That's it. Maganda po itong NLT. May babalita ako sa inyo. Kasi konting trivia about me. Ang buong Bible ay nabasa ko gamit ang NLT. Nabasa ko ang buong Bible from August to November. Okay. I think taong 2007. Nabasa ko ang buong Bible August to November 2007. Ay, naku, grabe. Grabe. Tapos nananaginip ako tungkol kay Jesus, kalakas ng revelation. Sabi ko, Lord Jesus, ang sarap ng ating relationship during that time. Di ba? Nung panahon na yun kasi, mga ilang taon na rin naman akong born again noon, pero talagang nagkaroon kasi ako ng karamdaman din during that time. No? At nagkaroon ako ng karamdaman during that time. Talagang Bible ang hawak ko. Si Jesus lang talaga. Sabi ko, wala nang iba. Then pinagaling ako, higit pa sa dati. Kaya, kung ano may mga nararamdaman ko ngayon, may sisiw yan. Hindi ko pinapansin, dead ma lang ako dyan dahil ang Lord, hindi ako pababayaan. Kaya, ayan si Jesus po, hindi siya pangit. Pero wag din kayo maniniwala doon. May nangangaral naman na pastor. Hindi ko nababanggitin. Popular din po siya. At parang celebrity pastor. Si Jesus daw 6-footer, tapos good looking. Parang artista raw, sabi ko, this is too good to be true. Hindi yan ang tinuturo ng Bible. Si Jesus parang ordinaryong Hudyo. Hindi rin siya pangit. Ordinaryong Hudyo ang mukha niya. Pero hindi siya pangit. Huwag mo sasabihin pangit siya. Huwag mo sasabihin na masyado siyang pogi na parang artistang 6-footer. Dahil sa dalawang yan, mali. Nasa gitnaan tama. Si Jesus, ordinaryong Hudyo, na wala tayong anything na makikita sa kanya na para siyang merong connection sa gobyerno, connection sa power, wala. Parang ganun, hindi. Ginawa niya lahat yan. Nakipamayan talaga siya sa atin. Naki-ordinary people siya sa atin. Yan, ang ganda, no?
para abutin tayo kasi mahal niya tayo. Kaya kung hindi ka pa subscriber dito sa channel na ito, inabot tayo ng 24 minutes na. 24 minutes and 55 minutes. Ay, seconds. Sorry. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share Jesus is love, is grace. I am healed in Jesus' name. Kayo rin po. Okay? Stay focus sa mga biyaya ng Panginoon. Sapagkat ang biyaya ni Lord, grabe, walang hindi kakayanin dahil si Jesus ang gumagawa ang lahat para sa atin. Kumbaga, tandaan ninyo yung pinadami niya yung tinapay. Tsaka yung tinapay na, ilang tinapay ito? 5 loaves and 2 fish. Ang sabi lang niya sa mga tao, sit down. Then, ginawa niya, pinarami niya. Pero, naka-rest yung mga tao. Nasa gesture of rest ang mga tao. Ganon din po tayo. Nasa gesture tayo ng rest. We are resting in His goodness and His grace. Bye-bye.